So hello no, ngayon no, ito ay patungkol sa buhay ni Marta at saka ni Maria no, kung paano natin maikumpara sa buhay ngayon. Itong nakasulat dito sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Kung paano natin maikumpara ito sa buhay natin ngayon. Patungkol sa buhay ni Marta at saka ni Maria. Dito sa kwentong ito, dito sa sinasabi dito sa kasulatan sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42 patungkol kay Marta at kay Maria. Si Marta ay abalang-abala at nababalisa sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. At si Maria naman ay nakapokus at nakatuon at nakaupo sa paanan ni Kristo at nakikinig sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Maikumpara natin yan dito sa mundong ito na si Marta ay abalang-abala sa mga bagay. Ganon din ang mga tao ngayon sa mundong ito. Ang mga tao din ngayon dito sa mundong ito, nakapokus at abalang-abala sa pagkamit sa mga bagay sa mundong ito. Kung paano yumaman, paano magkapira, paano mapalago ang negosyo, paano makuha ang pinakamataas na marka upang makamit ang isang goal na magiging summa cum laude or honorable. Itinakwil nila ang salita ng Panginoon at ang Panginoon mismo at ang Biblia for the sake sa mga bagay sa mundong ito na ang ending kawalan. No? Lagi nating tatandaan yan. Sinasabi dito sa kasulatan, no, sa verse 38, si Jesus ang tangan niyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinatanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po niya siyang, tulungan naman ako. Sabi ng Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, klaro, si Marta abalang-abala at nababalisa sa lahat ng mga bagay. Ganon din ang tao ngayon. Ang mga tao kasi ngayon, minsan lumalapit sa ating Panginoon pag may hinihingi. Pag makuha na nila, umalis na at nagsasaya at kinalimutan ng Panginoon. Mas pinupukos nila ang kanilang mga goal. Magkaroon ng maraming magagandang bahay, magagarang sasakyan, paano magkanegosyo at nagiging proud sa kanilang sarili. Kinalimutan ng Panginoon at pinupukos ang mga kayamanan sa mundong ito na ang ending kawalan. So mag-ingat tayo kung ano ang dinidesire ng ating bawat puso at isip. Baka pagdating ng araw, pagsisihan natin ito. Ayon nga dito sa kasulatan, pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi maaalis sa kanya. Maraming mga tao noon na pinipili nila ang paglilingkod sa Panginoon kaysa mismo na makamit ang mga tagumpay sa mundong ito. Kasi alam nila na dito sa mundong ito, lilipas ang lahat ng bagay at iiwan ito pagdating ng araw. At pag alis natin sa mundong ito, wala tayong madala. Ang madala lamang natin yung ating mga nagawa dito sa mundong ito. Din, judgment according to what we have done on earth. No? So ganyan ang mangyayari dito sa mundong ito. So mag-ingat tayo. So lagi natin babantayan ang ating isip at puso. Kasi iwasan natin at bantayan natin na hindi tayo magiging abala kung paano makamit ang isang bagay. Magpapayaman. Yung iba kasi kinalimutan na hindi na nagdasal. Hindi na nalangin sa Panginoon, hindi na nagdarasal, hindi na sumasamba. Kasi nga, mas pinupokus nila ng mabuti ang mga goal nila na makamit tagumpay sa mundong ito at hindi tagumpay sa buhay nila sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sa mga bagay sa mundong ito nalilipas at mawawala na maglalaho pagdating ng araw. So lagi natin itong binabantayan kasi ayon nga sa sinasabi ng ating ni Propeta Santiago, di ba, na ang espiritu na ilagay sa atin dito ay puno sa or nagliliyab ng pangarap. No? So mag-ingat po tayo. So, iwasan po natin na hindi tayo maging katulad ni Marta na abalang-abala at nagiging balisa sa mga bagay sa mundong ito at kinalimutan ang pinaka-importante sa lahat ang pinipili ni Maria na makinig sa salita ng Panginoon at focus sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang isa lamang at yan lang talaga ang pinaka-importante sa buhay natin dito sa mundong ito. Buhay natin na walang kabuluhan at lilipas pagdating ng araw. I-focus natin siya
Iwasan natin na magiging maliliman tayo ng kadiliman dahil sa mga desire natin sa mga bagay sa mundong ito. So mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.